Sino nga ba ang Pilipinang best representative natin ngayong 2024 sa International Beauty Pageant? Hello Parawalas, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming salamat po. At ngayon pag-uusapan natin kung sino yung mga Pinay na nag-represent ng Pilipinas ng bonggang-bongga sa International Beauty Pageant. Meron akong top 10. But before anything else, lahat ng mga Pilipina at lahat ng mga Mister din ay maraming salamat sa pag-represent ng Pilipinas sa International Beauty Pageant. Ay talagang ginawa din ninyo ang ano. Pero kung hindi kayo nakasali sa top 10, I'm so sorry na lang. Siguro hindi kulang pa yung effort para ano pa tawag doon? Hindi naman kulang yung effort. I think sa susunod na mag-compete kayo international ay pasok na kayo sa aking top 10 sa best Pinay representative sa International Beauty Pageant. Ayan. But lahat ng mga nanalo, lahat mong naka-place, congratulations. Hindi ko kayo kiniwala ng credit. But for me, this is my top 10. My number 10 sa aking listahan, Maria Atisa Manalo at nag-compete siya sa Miss Cosmo 2024. Alam naman natin na ang pinagdaanan ni Atisa Manalo sa Miss Universe ay talagang hindi niya nakuha ang corona, but pinili niya ang Miss Cosmo 2024 to represent the Philippines at doon is laban ang kanilang second international beauty pageant, which is ginawa niya ang lahat. Talagang umingay talaga ang Miss Cosmo nang dahil sa kanya talagang meron lang hindi magandang pangyayari doon na nagkaroon nagkaroon siya ng sprain doon at hindi siya nakapag-mingle sa mga girls. Isa din siguro yon sa mga dahilan kaya umabot lang hanggang top 10 ang kanyang eksena doon sa Miss Cosmo. But still, number 10 sa aking listahan, Maria Atisa Manalo sa Miss Cosmo 2024. Number 9 sa aking listahan ay Chantal Elise Mit at nag-compete nga siya sa Miss Eco International. At naka-place nga siya doon ng bonggang-bonggang first runner-up. To be honest, ang ganda talaga ng track record natin dito sa Miss Eco. At saka, hindi naman nagkamali ang, ang The Miss Philippines sa pag-send doon kay Chantal sa Miss Eco International kasi lumaban siya ng bonggang-bongga doon at umabot nga siya ng first runner-up. Kahit sabi nga nila ay hindi daw bagay doon si Chantal dahil mas bagay siya sa ibang pageant. But still, first runner-up is first runner-up. Number 8 sa aking listahan, Jean Isabel Villasano, ang Face of Beauty, ang Miss Face of Beauty 2024 sa Taiwan nga ito. At nanalo nga siya ng corona at ang galing lang kasi first international beauty pageant na ito at talagang may potential talaga yung batang ito, napakaganda na mag-represent ang Pilipinas sa mas mataas na pageant. Pero linagay ko lang siya sa aking number 8, Jean Isabel Villasano, kasi nga medyo nakukulangan pa ako doon sa kanyang ibinigay na performance. My number 7 sa aking listahan, Ira Alpache ng Miss Earth. Kumbaga, ang prediction lang ng mga pageant vlogger at mga pageant page sa kanya, pang top 20 lang siya. But no, umabot siya ng top 16, top 12 ng bonggang-bongga at inilaban niya talaga ng bonggang-bongga yung sarili niya at umabot siya sa top 12 na hindi natin inaasahan. Lumaban siya. Yun yung mga dapat nating makita sa isang Philippine contestant, no? Walang tiwala sa iyo yung sambayanan pero inilaban mo ng bonggang-bongga. That's why nilagay ko sa aking number 7, Ira Alpache, Miss Earth Philippines 2024. My number 6 sa aking listahan, eto talaga, nakakaloka. Kaya nilagay ko to sa number 6 ko. So, bilib na bilib ako sa kanya. Alitea Ambrosio, na inilaban ng Pilipinas sa Miss Supranational
Hi, grabe, ang daming doubt talaga. Halos lahat siguro ng pageant enthusiasts and pageant fans ay doubt talaga bakit siya ang inilaban sa Miss Supra National ng bonggang-bongga. Pero lumaban si Alitea kasi isa siya sa mga Pinay representative na kulang ang suporta. Hindi kagaya ng suporta noon kay Pauline Amelenx noong 2023 but 2024 bumagsak talaga yung suporta ng Philippines. But pinatunayan sa atin ni Alitea Ambrosio na karapat dapat siyang mag-represent ng Pilipinas sa Miss Supranational. At syempre, siya nga ang Miss Supranational Asia. Di ba? Siya ang Continental Queen Asia. So, congratulations talaga, Alitea Ambrosio. Ikaw ang number 6 sa pinakabonggang beauty queen na nag-represent ngayong 2024. At ngayon, guys, papasok na tayo sa ating top 5. Ang top 5 para sa akin na Pinay representative na lumaban international ay number 5, Jasmine Bongay sa Miss Globe 2024. Nakita nyo naman na lumaban. Di ba? Kumbaga, ang daming doubters, ang daming sana hindi siya pinadala dyan, sana sa Miss International. But, inilaban tayo ng bonggang-bongga. Same as Miss Eco International, maganda din ang ating track record dito sa Miss Globe. So, Jasmine Bongay, inilaban niya tayo. Ang ganda-ganda na talaga. May potential talaga siyang lumaban sa iba pang international beauty pageant na mas higher sa Miss Globe. May number 5 sa aking listahan, Jasmine Bongay. May number 4 sa aking listahan, I love her so much, Alyssa Redondo ng Miss Intercontinental 2024. Isa sa mga beautiful and stunning faces na lumaban na Pinay ngayong 2024. Isa din siya sa pinakamaganda ang katawan. Grabe. Hindi ko inaasahan na mag-shine bright like a diamond siya doon. Kanya lang na medyo naalangan ang mga pageant fans, Filipino pageant fans doon sa kanyang Q&A. Medyo hindi masyadong plakado ang kanyang sagot doon. But still, meron pa rin sustansya yung sagot niya doon. Nagkaroon lang siya ng medyo mental block sa umpisa, si Miss Alyssa Redondo. But still, nilaban mo pa rin ang Pilipinas sa Miss Intercontinental 2024 and she placed second runner-up. Diba? Thank you so much, Alyssa. Next, number 3 sa aking listahan na inilaban ang Pilipinas ng bonggang-bongga, Miss Chelsea Manalo na sa Miss Universe 2024. Alam naman natin na ang dami talagang basher ni Chelsea. Yung mga nakakalaban niya sa Miss Universe Philippines 2024 ay naging yung mga fans noon ay mga naging kalaban din niya at naging mga basher din. Turn into basher talaga nung lumaban na siya sa Miss Universe. Ang daming mga, ay bakit hindi maganda yung OOTD? Ay bakit hindi ganito? Ay bakit hindi? Ang daming bakit? What if? So, for me naman, nilaban naman talaga ni Chelsea Manalo ng bonggang-bongga ang Pilipinas doon. Kasi hindi naman siya mapipili Miss Universe Asia kung hindi niya nilalaban ng bonggang-bongga. So, meron siguro tayong nakukulangan sa part ng preliminary. Hindi natin na-expect na ganun lang ang papakita niya, knowing her na kabugera talaga siya when it comes sa pasarela, lalong-lalo na sa Miss Universe Philippines. But, kung ano lang yung ibinigay at yun siguro ang utos ng ng organization. So, yun lang yung kaya niyang naibigay. At nakita naman natin na inilaban niya tayo ng bonggang-bongga sa finals. Pero nakatatak na siguro sa mga hurado na eto lang si Miss Philippines. Hindi naaabot doon sa dulo. That's why naging top 30 lang finalist si Miss Philippines. Pero nakuha niya ang best in national costume at saka best in long gown di umano. At syempre, ang pinakamahalagang award niya ay Miss Universe Asia. First ever Miss Universe Asia, Chelsea Manalo. Next, ang pangalawang Pinay na lumaban ng bonggang-bongga at inilaban ng Pilipinas ay si Miss Maria Gigante, number 2 sa aking listahan sa Universal Woman. Obviously naman, when it comes to pasarela and everything, di ba? Maria Gigante Slay, the Miss, the Universal Woman stage. Wala nang ibang mananalo doon, siya lang. Siya lang ang parang walang kalaban. So,
one of the best Philippine representative natin sa international beauty pageant ngayon, si Maria Gigante, at nakuha niya talaga ang corona ng bonggang-bongga. At hanggang ngayon pinapatunayan niya na one of the best Pinay representative natin siya internationally. At syempre, ang number 1 sa aking listahan, wala nang iba. Ibinigay ang lahat kahit walang preparation. Walang hold back, Miss CJ Opiasa na lumaban sa Miss Grand International 2024. Oh, diba? Grabe. Lahat ng mga eksena doon, off-cam, on-cam, laban na laban. Sana maging lesson sa mga Pilipina beauty queens na sana tularan ninyo si CJ Opiasa na off-cam, on-cam, lumalaban at walang hold back, binigay ang lahat. That's why na umabot siya sa first runner-up sa Miss Grand International 2024. Even na hindi siya nanalo, deserving naman yung winner, pero ipinakita ni CJ Opiasa bilang Pilipina, sana ganun yung laban. Matalo kasi manalo pag ganun ibinibigay mo ang lahat at tumalaban ka ng bonggang-bongga, ay wala tayong doubt, wala tayong hesitation na suportahan ang isang kandidata even na wala siya sa standards natin, sa beauty standards natin, pero inilaban niya tayo ng bonggang-bongga. That's the real Filipina beauty queen, CJ Opiasa. At ikaw ang nagbigay ng pinakabonggang performance ngayong 2024. Wala nang iba, the CJ Opiasa talaga. Kaya congratulations sa Miss Grand Philippines at saka syempre kay CJ Opiasa kasi mukhang wala namang ginawa ang Miss Grand Philippines. Charot lang. Diba? Support lang siguro. Pero si CJ Opiasa, siya yun. Siya yung lumaban ng bonggang-bongga. That's why naibalik sa atin ang first runner-up sa Miss Grand International at naibalik natin ang pagkakasundo ni Mr. Nawat ang Philippine pageant fans. There you go, guys! Ayan ang aking top 10 sa best Filipina representative natin sa international beauty pageant. And sa mga hindi nakapasok, congratulations. Nag-represent pa rin kayo ng Pilipinas, but still, ito ang aking top 10. Number 10, Atisa Manalo. Number 9, Chantal Smith. Number 8, Jean Isabel Bilazano. Number 7, Ira Alpache. Number 6, Alitea Ambrosio. Number 5, Jasmine Bongay. Number 4, Eliza Redondo. Number 3, Chelsea Manalo. Number 2, Maria Gigante. And number 1, CJ Opiasa. Kayo guys, sino ang iyong top 10 na best Pinay representative natin ngayong 2024 sa international beauty pageant? Comment down below lang kayo, violent underaction, i-comment din ninyo and views and opinion ninyo tungkol dito sa aking vlog. Maraming salamat din sa Swin Kazel Ortega. Paalam! And Happy New Year! Goodbye 2024. Bye!